Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, of course mga kapatid, no? Ipagpatuloy natin tinatawag na tafsir, mga kapatid. At syempre, tapos na tayo sa tinatawag na sabihin natin, no, yung mga kabataan na pumunta doon sa Yungib, no? Now, silipin lang natin kunti na bahagya yung mismong lokasyon at panahon. Yung lugar mismo at panahon. Kasi, sa totoo lang, ang pinaka-widely known na lugar ng Ashabul Kahf, yung sinasabing sa Jordan. Pero hindi nyo ba alam na mayroong pang iba't ibang mga narration according sa mga historian na hindi lamang ang Jordan ang tinutukoy na lugar ng Ashabul Kahf, kundi ibang lugar. Meron din sa Turkey na natumbok mo. Hindi lamang sa Turkey. Meron yan, malapit sa ito. Tatalakay natin mga kapatid, based doon sa sinasabi ng mga historian. Then ano yung mga aral na maaring kapupulutan natin sa pagkakaroon ng iba't ibang tinatawag na salaysay mula sa mga historian. Now, ang authority ng tafsir na si Al-Qurtubi rahimahullah sa Andalus. Alam natin yung Andalus, di ba? Ito yung old name ng Andalus. Spain. Okay? Which is Espanya. Ngayon, Espanya, dati is Andalus. Andalusia. Okay? So, yung Mustashfa al-Andalusia, yan, dyan sa Jeddah, doon hinango yan, mga kapatid, no? Sa tinatawag na Andalus. So, itong the great scholar of tafsir na si Imam Al-Qurtubi, alam natin si Imam Al-Qurtubi. Sino nakilala kay Imam Al-Qurtubi? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam si Qurtubi? Subhanallah. Oh. Alam nyo lang si Ibn Alawi, no? Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, one of the great scholar ng tafsir. Kaya mayroon siyang sarili tafsir na Tafsir Al-Qurtubi. Okay? Na kung saan taga-Andalus siya, taga-Spanya siya, taga-Spain. So itong si Imam Al-Qurtubi rahimahullah ay nag-ulat ng ilang mga kaganapan sa yugtong ito sa kanyang tafsir. Ang ilan sa mga kaganapang ito na nabibilang sa iba't ibang lungsod, narinig o nakita niya mismo yung lugar ng sinasabing Ashabul Kahf. Okay? Una sa lahat, sinabi niya batay sa isang ulat mula kay Ad-Dahhak na ang Ar-Rakim ay ang pangalan ng isang bayan sa Roma. Okay, di ba? Sabi natin dati na anong ibig sabihin ng Rakim? May kasama yan sa question. Sino mga walang nagtitig ng exam? Walang nagtitig ng exam. Ang dami ninyo, 5 lang ang nagtitig ng exam. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Okay? Mahirap ba yung kapatid? Baka ninyo alam pa paano magtitig ng exam. Pinutin nyo lang yung link. Pagkatapos doon ay magsasagot lang kayo ng exam through online. Ha? Hindi ma-open kasi bakit? Kailangan niyang Gmail bago maka-open. Ano? Pwede yan. Magpaturo kayo kay Muhammad Pantas. Alam na yan. Ayun no? Pag pinulit, kasi wala kayong, siguro yung browser na ginamit nyo ay hindi nakaregister yung Gmail po ninyo. Kaya ganun. Okay? Pero pag nakaregister na doon sa Gmail, naka-open ang Gmail ninyo, doon automatic siya nag-open. Ano yun? Maalam lang, pero mga tamad lang talaga, no? Okay. So, sa isang ulat mula kay Ad-Dahhak na ang Rakim daw ay ang pangalan ng isang bayan ng Rome, which is ang teritoryo ng Greco-Roman o Greek-Roman. Kung saan 21 lalaki ang nakahiga sa isang yungib na parang sila ay natutulog. So nakikita mismo, merong doong 21 lalaki. Okay? Na merong kuweba daw doon na talagang nandun pa yung mga bakas ng mga, sabihin natin, no? Ng mga 21 lalaki nang talagang nakahiga talaga sila. Para silang natulog. Pagkatapos, nagulat siya mula sa authority ng tafsir na si Ibn Atiyah na narinig niya mula sa maraming tao na mayroong isang kuweba sa Sham, sa Syria, na may ilang bangkay sa loob nito. Okay? So, ibig sabihin, i-explore natin. Una, sinasabi nila sa Jordan, sa Ayla. Di ba? Sa Ayla. Ito ay malapit sa tinatawag na Aqaba. Yan is mga narration ng lugar.
na kung saan ito yung Jordan. Bukod sa Jordan pa, mayroon pa mga ibang lugar sa Jordan, sinasabi ng mga historian. Then, sa Roma. Then, sa Syria. Saan pa? Baka sa Pilipinas. Okay? Tingnan natin. Baka meron sa Pilipinas na may ilang bangkay sa loob na ito. Sinabi ng mga tagapaglingkod na sila ang tinatawag na Ashabul Kahf. At katabi ng kuweba, naroon ang istruktura ng isang masjid at bahay na tinirahan o tirahan na tinatawag na Ar-Rakim. Bukod sa mga bangkay, naroon din ang kalansay ng isa pang patay na aso. Sabihin, parang yung kaya tinatawag nilang ito siguro yung Ashabul Kahf. Kasi nga, biro mo yung karakter, yung bilang mismo ng mga kalalakihan, na bagay sa Quran nandun. Pati yung aso nandun. Kaya sinasabi, itinutuloy nila na yun ay Ashabul Kahf. I mean, anyone can claim because of that incident. Malay mo, kapag pumunta ka ng Pilipinas, maghanap ka ng yungib doon. Tapos meron doon parang kalansay na dalawang putisang kalansay. Tapos meron pang kalansay ng aso. Talaga sabi mo ito, dito talaga yung Ashabul Kahf. Di ba? Kaya pagkatapos, isinulat ni Al-Qurtubi rahimahullah ang tungkol sa isa pang kaganapan na may kaugnayan sa Al-Garnata. Al-Garnata, actually, ang Garnata sa Jeddah, ang original na is Garnata sa Spain. Okay? Al-Garnata. Ngayon ay, ang nakatira dyan ngayon, mga sa Garnata, mga Pilipino, mga Maranao, mga kapatid natin Maranao. Balbarte na mga Maranao yan. Okay, kaya mag-ingat kayo, ha? Huwag kayong gumawa ng kaguluhan doon, na. Okay, kasi balwarte natin mga kapatid natin yan. Sa Bawali naman, balwarte na mga Maguindanao. Saan sa Tausog? Sa mga Balingis lang, balwarte ng Alhambra. Okay. Ito, mixed now. Ha? Al-Garnata, yan ay matatagpuan sa Andalus, no? Sa tinatawag na... Al-Garnata, sa English term is Granada. Granada yung English term niyan. Okay, Granada. Isa yan sa mga kilala ngayon sa Spain. Granada, yung ano nila, yung isa sa mga lugar. Okay? Kaya muli nagulat mula kay Ibn Atiyah na nagsasabing may isang yungib sa Lausha o Luja. Okay? Doon sa Spain pa rin yan. Lausha o sa English term is Luja. Sa Andalus yan. Mayroong isang yungib daw doon mga kapatid, isang nayon sa labas ng Al-Garnata. Ito ay may ilang mga bangkay at kasama ng mga ito ay naroon din ang kalansay ng isang patay na aso. Karamihan sa mga bangkay ay walang laman na natitira na nagiging mga hubad na kalansay. Gayunpaman, ang ilan ay may mga palatandaan ng laman at balat na naroon pa rin. So ilang siglo na ang lumipas dito. Ngunit walang alam tungkol sa kanila ng totoo. Okay? Ang ilang mga tao ay nagsasabi na sila ay mga Ashabul Kahf. Sinabi pa ni Ibn Atiyah nang marinig ko ang balitang ito, ako mismo ang pumunta doon noong 504 Hijrah, which is Gregorian Hijrah calendar. Pagdating doon, nakita ko talaga ang mga katawan na iyon sa parehong estado. Mismo si Ibn Atiyah, hindi pwede magsinungaling kasi sa mga scholar yan, mga kapatid, no? Okay. Malapit doon ay isang masjid at isang istruktura ng panahon ng Romano na tinatawag na Rakim. Ito ay tila isang palasyo mula sa mga labi ng ilang mga pader na roon pa rin. Ang bagay na ito ay matatagpuan sa isang hindi mataong lugar na may kaparangan sa paligid. Sinabi rin niya ang mga labi ng isang lumang lungsod ay matatagpuan sa lugar na nailarawan sa pamagitan ng mas mataas na altitude sa Al-Garnata. Para siyang, parang elevated area. Tapos may yungib doon sa Al-Garnata, o bundok talaga siya. Tapos mayroon doon talaga na may yung kalansay na mga 21 mga, sabihin natin, no? Tapos nandun yung, sabihin natin, nandun yung aso. Romano ito sa estilo, mga kapatid, yung struktura. Ang pangalan ng lungsod ay sinasabing Rakios. Nakita namin ang maraming libingan at mga kakaibang bagay sa mga guho nito. Mula sa sinabi dito ay matatanto na si Al-Qurtubi na nanirahan sa Espanya ay umiiwas na tawagin ang sinuman bilang mga Ashabul Kahf ng tiyak. Sa kabila nito ay inarawan niya ang mga pangyayaring ito gaya ng iniulat. Pagkatapos mayroon kaso ni Ibn Atiyah na sa kabila ng kanyang personal na pagmamasid ay hindi inaangkin na sila ay mga Ashabul Kahf. Sa halip ay nililimitahan niya ang kanyang sarili sa pag-ulat kung ano ang kilala. So ibig sabihin, ito ay sabi-sabi lamang ng mga tao. Itong sa Roma, sa tinatawag na Syria, o sa Syria at maging sa
Spain, sorry, okay? Ay, ito pa, mayroon sa Syria at mayroon tinatawag na Spain, no? Especially sa Spain, ito ay sabi lamang ng mga tao. Tulad na sinasabi ko, maging sa Makkah, kapatid, yung Jabalun Nur, sinasabing Jabalun kasi yan ang sinasabi ng mga tao, lokal. Diba? Siyempre, usually, maniniwala ka sa mga lokal kasi sila yung nakahigit nakakalam ng lugar. Diba? Ganun din sa ibang mga lugar. May mga kumbaga, i-attribute ang isang lugar na ito yung pangalan, subalit, yan ay sabi lamang nila. Dahil yun ang pagkakakilala nila. Kaya nga, may mga scholar talaga sa amin, mga teacher talaga kami na hindi talaga naniniwala ng Jabalun Nur na yan, Jabalun Nur niya ngayon. Oh, meron kami, especially yung teacher namin sa Sira, An-Nabawiyah. Mahigpit talaga sa bagay na yun. Sabi yan lang ay sabi lamang nila. Tulad ng halimbawa ng mas'ala or issue na may kaugnayan sa Al-Ula. Okay, doon sa Madainus Saleh. Diba? Sino nakapunta ng Madainus Saleh? Sa Al-Ula? Nakapunta kayo? Tayo. Yung actually, mga grupo ng mga lakwatsaboys, alam na yan, okay? Ilang beses kami nakapunta doon, mga kapatid, at ilang beses sa bawat punta namin, may mga nag-critic sa amin. Ikaw nakakapag-graduate ka ng Sharia, nakapag-aral ka ng Islamic University of Medina, bakit ikaw mismo tumataliwas sa tinatawag na Rasulullah? Sabi ko, ano tinaliwas ko? Anong nilabag ko? Hindi ba kasi ng Rasulullah na bawal kang bumisita sa mga lugar na kung saan doon pinarusahan ng Allah yung mga naunang tao? Ano, naintindihan mo ba yung hadith? O kasi nanulo, sumpa. 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 Okay. Actually, totoo yung hadith. There is no objection regarding sa hadith. Kasi authentic yun. Na ipinagbabawal sa atin ng Propeta Sallam na sadyaing pumunta para mamasyal doon sa mga lugar na kilala, noon, ika nga ng walang pag-aalinlangan, na doon pinurasahan ng Allah yung mga naunang nasyon. Okay. The question is, are you sure na ang Madainus Saleh ay mismong lugar doon pinarusahan ng mga tao na Saleh? Kaum Saleh? That's the question. Gaano ka kasigurado na yung mismo ang Madainus Saleh, yun yung doon mismo pinarusahan ng mga taga ng kaum ni Saleh? Di ba? So sinabi lamang ng mga tao na yun ay kasi bakit? Kasi may Madainus Saleh, kaum ni Saleh. Malapit ba? Kasi tunog. Kaya inattribute agad-agad na doon mismo yung lugar. Even the local, even the tinatawag na mga Saudi, hindi sila pwede magdeklara na yun talaga mismo kasi wala namang unang-una, walang bakas. No? Na doon, there is no absolute evidence or clear certain proof na yun talaga mismo ang lugar ng kaum ni Saleh na doon pinarusahan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kaum ni Saleh. So therefore, wag basta tayo magbasta-basta, na hindi natin naunawaan yung mga bagay-bagay. Mahirap, kapatid. Okay? Kapag bawalan mo ngayon, bawal ka! Haram! Ginawa mo haram! Subhanallah. Kasi bakit? The Saudi, of course, authority, do you think na papahintulutan ng scholar yan? Yung gagawin siyang tinatawag na sabi natin, alam mo yon ngayon is nagiging na siya, tourist spot na ngayon. Even before, bago pa naging tourist spot yan. Okay? Na kung saan dati namamayagpag pa yung kapangyarihan ng mga scholar. Still, they are approved to be visited. Yung lugar na yun. Na kung ito ay talagang obsolete na bawal talaga, hindi na papahintulutan yun. Kasi alam nila, natiyak talaga na yung lugar na yun mismo, yung tinatawag na Madainus Saleh, yun yung lugar mismo pinarusahan ng kaum ni Saleh. So wala. So iwasan natin yung mga chismis. Just like this issue, sinasabi lang ng mga tao na doon yung kasi bakit merong insidente, natagpuan nila yung yungib, doon sa yungib na yun ay meron mga tinatawag na kalansay na yung bilang, similar yung bilang sa banal na Quran, meron pang aso, meron pang nakalagay na rakim, talagang yung mga lokal doon sabi na, ito talaga yung Ashabul Kahf. Di ba? Kahit pa pumunta ka ng Pilipinas, mayroong makita ngayon sa tinatawag na yungib na walang katao-tao, pumunta ka doon, same pala yung tinatawag na bilang ng mga tao. Diba? Pagkatapos may pa yung aso, pag nakalaki na rakim, talaga sabihin mo talaga, ito yung Ashabul Kahf. Yamashita. Tinanong Yamashita. Yamashita na yan. Diba? So, ganun mga kapatid. Ito yung lesson, na maaring somehow makukuha natin ng aral yung mga bagay na ito maka. Kaya nga mag-ingat. No? Mag-ingat sa pagtitiyak na wala namang katiyakan. Mahirap yun. Gagawin mong tiyak samantalang hindi naman ginawang tiyak. Okay, so ngunit si Abu Hayyan, ang komentarista ng ika-7 siglo mula sa Al-Andalus o Espanya, ay ipinanganak sa Al-Garnata mismo noong taong
654 ng Hijra, doon siya lumaki at doon siya nanirahan. Binanggit din niya ang yungib ng Al-Garnata sa kanyang tafsir, which is Al-Bahr al-Muhayyab po, katulad ng ginawa ni Al-Qurtubi. Matapos may sulat ang tungkol sa salaysay ng saksi sa mata ni Ibn Atiyah, sinabi niya, noong ako ay nasa Al-Andalus, iyon ay bago lumipas sa tinatawag na Cairo, Egypt, maraming tao ang pumunta upang makita ang kuwebang ito. Sinasabi nila noon, sa kabila na nandoon pa rin ang mga katawan na iyon, ay binibilang sila ng mga bisita, ngunit kahit papaano, palagi sila nagkakamali sa pagbibigay ng kanilang tamang numero. Pagkatapos noon ay sinabi niya tungkol sa lungsod ng Rakios na binanggit ni Ibn Atiyah na matatagpuan sa gilid ng Al-Garnata na nakaharap sa kibla. Ako mismo ay dumaan dito ng maraming beses at nakakita ako ng hindi pangkaraniwang malalaking bato dito. Pagkatapos nito, sinasabi niya, وَيَتْرَحَجُّ كَوْنُ أَهْلِ الْكَهْفِ بِالْأَنْدَلُوسِ لِكَثْرَةٍ مِنَ الدِّينَ النَّصَارَى بِهَا حَتَّى هِيَ بِلَادُ مَمْلَكَتِهِمْ الْعُظْمَى. Isang dahilan para mas malaki ang posibilidad na ang mga Ashabul Kahf ay nasa Al-Andalus ay maaring ito ay nakararami sa mga Kristiyano sa lawak na ang particular na rehiyon nito ay ang kanilang pinakamalaking sentro ng relihiyon. At yun nga, sa authority ng tafsir na sina Ibn Jarir at Ibn Abi Hatim, kasunod ng ulat ni Aufi mula kay Ibn Abbas, ay nagsabi na ang Rakim ay ang pangalan ng isang lambak matatagpuan malapit sa Ayla, yun ang Ayla, yung Aqaba, sa timog ng Palestine. At silang dalawa kasamang iba pang mga dalubhasa sa hadith ay nagulat din mula kay Abdullah bin Abbas sa sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang Rakim. Ngunit nang tanungin ko si Ka'ab al-Abhar, sinabi niya na ang Rakim ang pangalan ng bayan kung saan nakatira ang mga Ashabul Kahf bago pumasok sa yungib o sabihin natin doon sa kuweba. No, marami actually. May mga nagsabi din naman na ito ay, nangyari mayroong isang ulat na si Ibn Abbas, nangyari sa tinatawag na ulat. Usually, dito, sabi nila, ito yung pinakamalapit. Okay? Kasi ang Jordan at saka Palestine, magkano, di ba? Magkadikit lang. Ito yung pinakamalapit ayon sa pahayag ni Ibn Abbas. Kasi minsan, mayroong isang ekspedisyon kasama si Ibn Abbas, no, na kung saan sa panig ni Muawiyah, na kilala bilang tinatawag na labanan ng Al-Madiq. Doon sa giyera na yun, mga kapatid, ay dumaan sa lugar si Ibn Abbas na sinasabi nilang doon sa kuweba ng Ashabul Kahf. Na kung saan binanggit sa Quran, so nais si Muawiyah na pumasok sa yungib at makita ang mga katawan ng mga Ashabul Kahf. Kasi sinabi ni Ibn Abbas, huwag nating gawin ito dahil pinagbawalan ng Allah ang isang taong masigit sa iyo na makita sila. Yun ay ang sugo ng Allah. Ibig sabihin, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kasi ang pagbabawal na yun ay mismo, ang Allah mismo ay nagbabawal sa isang tao na higit na mas mainam sa iyo. At yun ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan sinabi ng banal na Quran, lawit talata alaihim lawallayta minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Sa Suratul Kahf verse 18. Ano man sabi ng Allah tungkol sa mga Ashabul Kahf? Kung ikaw ay titingin sa kanila, kapag tinitingnan mo yung mga taong ito, ikaw ay tatakas papalayo sa kanila at mapupuno ka ng pagkatakot sa kanila. Yun ang dinescribe ng Allah na hitsura ng mga taong ito. Na kapag sinubukan mong tingnan yung mga taong ito, mapupuno ka ng takot sa maaring mong matuklasan at maaring mong tinatawag na matingnan. Okay? Masaksihan. Okay? So, mismo, nakakatakot kung ba, ikaw ba naman kapatid? Ibig sabihin ay mas nakakatakot pa ka sa Dracula. Ngunit hindi tinanggap ni Muawiyah ang mungkahi ni Ibn Abbas. Sabi ni Muawiyah bin Abi Sufyan, ay hindi ko tatanggapin yan. Kasi ni-recite ni Ibn Abbas yung aya na yun. Sabi ni Ibn Abbas, huwag kang pumunta kasi even the Prophet sallallahu alaihi wasallam pinagbawalan siyang pumunta. Kasi ito yung kanyang hitsura, matatakot ka talaga. Sabi ni Muawiyah, si Muawiyah ay matalino rin. O tuso. Actually, si Muawiyah is one of the military leaders, mga kapatid. Alam niyo yung giyera sa tinatawag na Siffin? Muawiyah bin Abi Sufyan? Sa panig against the panig Ali bin Abi Talib? Okay. Matuso siya. Wise siya. Si Muawiyah, sabi niya, hindi ko tatanggapin yung katuran dahil lamang dyan. Although sinabi ng Allah na ganyan, pero yung pagpasok ko lang naman nakalagay na bawal kang pumasok. I mean, pag pumasok, matatakot ka talaga pag nakita mo sila. Pero sinabi ba ng Quran na bawal kang pumasok? I mean, sahaba to sahaba, nagbanggaan ng idea. Subhanallah. Kaya sabi niya, marahil, yung kadahilan ng Estado, noong sa kapanahunan niya.
Halimbawa, kung kayo ay nabuhay sa panahon ng mga Ashabul Kahf, nandun ka, tapos bumisita ka, maaaring matakot ka talaga. Pero wala na sila eh. Okay? Tapos na. Sila ay yumao na. Kasi there's another issue, mga kapatid, sa dulo ng ano natin. Patay na ba sila o buhay pa? Pinatay ba sila? Okay. Kasi yan ang isa sa mga issue. Nagtatalo yung mga historian, yung mga commentators sa mga tafsir. Sila ba ay buhay na o sila ba ay natiling buhay na tulog lang o talagang sila ay binawi ng buhay totally? Oh. Alam nyo, hindi? Oh, abangan nyo. Okay. Kaya sabi ni Muawiyah, hindi ko natanggapin yung katwiran na yan. Kasi yung pagkatakot kapag nasaksihan mo siya, noong sila ay panahon ng mga tulog. Kasi para sa kanya, patay na sila eh. Wala na yung kanilang kapanahunan. Okay? Naglaho na sila. Kaya naman, may ilang. Pero hindi ako, sabi ni Muawiyah, hindi ako mismo ang pupunta doon para tumingin. Mag-uutos ako ng kawal, sila ang tumingin. Eh, nag-utos sila ng ilang mga lalaki, mga kapatid, na kasama sa mga military expedition. Okay? Kaya pinadala upang tingnan itong mga Ashabul Kahf. Eh, nakarating sila sa kuweba. Ngunit nang gusto nilang pumasok sa yungib, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng hanging nagpaparusa sa kanila na nagpapalayas sa kanilang lahat lumayo sa yungib. So, merong isang matinding hangin na biglang dumating at nung dumating yun, talagang nagbibigay ng takot sa kanila. Upang sa ganun, hindi tumuloy, bagkus upang lumayo. Okay? So, kaya nga sinasabi nila, yun ang tinatawag na sabihin, Ibn Abbas, sahabi. Okay? Na kung saan sila dumaan sa lugar ng Ayla, sa bagay yan, sa malapit sa Jordan, Palestine. So, doon nangyari yung, kaya nga, naging widely known na doon yung Ashabul Kahf na kapag sa pananampalatayang Islam. Kaya ang mga ulat at sa salaysay na lumitaw sa nabanggit ay nagpapatunay na ang mga komentarista ay nagbigay ng 3 lokasyon para sa lugar ng yungib ng mga Ashabul Kahf. Una sa Ayla, malapit sa Aqaba, sa baybayin ng gulpo ng Aqaba. Karamihan sa mga salaysay mula kay Ibn Abbas, pabor sa interpretasyong ito. Mula sa personal na obserbasyon ni Ibn Atiyah naman, at sa suporta ni Abu Hayyan, tila malamang na ang kuwebang ito ay nasa Algarnata, sa Spain, okay? Al-Andalusia. Sa dalawang lugar na ito, ang pangalan ng isang lungsod o particular na gusali ay binigay din bilang Rakim. Katulad nito, ang pangalan ng mahusay na struktura ng mga guho malapit sa yungib sa Al-Angarnata ay binanggis bilang Rakim. Pagkatapos wala sa dalawang uri ng mga ulat ang tiyak na nagsasabi na ang kuweba na ito ay ang yungib ng mga Ashabul Kahf. So parehong umaasa sa sikat na lokal na usapan at oral na tradisyon. Kung tungkol sa lumang pangalan ng lungsod kung saan ay inirahan ng mga Ashabul Kahf, ito ay binanggit bilang Ephesus. No? Gaya ng sulat ni Paul sa Apostol ng Ephesians sa Bible. Meron niya sinasabing Ephesus. Actually sa Bible, kung susundin natin ng Bible, malapit yun sa tinatawag na Spain. Kasi mayroong lugar doon sa Ephesus na nabanggit sa tinatawag na Bible, mga kapatid. At doon sa Algarnata, sinasabi doon sa Bible na yon, sa tipa na yun ay tinatawag na Ashabul Kahf. Anyway, yun ay mga hersey, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Subalit, mga kapatid, no? Mayroon pang mga nagsabi na ito ay, subhanallah, huwag natin yung mga tungkol sa Bible. May mga nagsasabi na ito ay nangyari sa Turkey. This another, sinasabi nila na ang lugar na ito ay sa tinatawag na matatagpuan sa Turkey. Similarly, ganun din ang insidente. May yungib doon na kung saan ay mayroong tinatawag na bilang ng mga mga taong kalansay na nabanggit yung bilang mismo sa banal ng Quran. Mayroong tinatawag na aso, mayroong istruktura na Rakim, na which is mosque, pinangalang Rakim, kaya tinatawag na Ashabul Kahf na rin. Di ba? Subhanallah. So marami ang sabihin natin ay kwento tungkol dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. Walang duda, sa banal na Quran, malinaw, hindi na sinabi yun. Okay? Pero hanggang ngayon, natili na isang palaisipan kung saan talaga yung lugar na ito. So ano ang posisyon natin? Huwag na tayong magpalalim at gamitin pa ng mga modernong pamaraan sa pagtukoy kung saan talaga yung eksakto. Huwag na tayo ma-exert ng effort para malaman kung saan talaga yung eksakto. Kung ano ba talaga ito, sa Andalus ba, sa Syria ba, sa Turkey ba, sa Roma ba, o sa tinatawag na Jordan. Huwag. Una-una, there's no point. Walang kapakinabangan. Okay? Walang kasiguraduhan. Pangalawa, doon sa mga pupunta doon at certain sila, alam mo yung mga vlogger,
Si kilala niyo sa siguro yung mga Pilipino na estudyante ng Jordan dati na umiikot sa lahat ng ay, hindi ako mag-mention. Alam niyo na yun, no? Napupunta siya ng Palestine, pupunta siya ng tinatawag na tapos pupunta pa doon sa Sabul Kahf, doon sa Jordan. Di ba? Sa akin naman, wala namang problema pumunta doon, but do not claim a certainty na ito talaga. Kasi bakit? Kasi yung mga scholar nga umiiwas sa pag-brand o pagsabi na yun talaga yung Ashabul Kahf. Na samantalang maraming tinatawag na sabi natin narration sa bagay na ito. Di ba? So yun. So yung punto natin dito. Halimbawa, katulad yan. Sasabihin natin, pupunta tayo doon sa Dead Sea. Na sinasabi nila, doon daw pinarusahan yung mga Kaumuluto. Yung Sodoma at saka Gomora. Tapos sasabihin mo na, dito pinarusahan talaga. And how could you sure na dito talaga yung lugar mismo? Tapos pupunta ka doon, alam mo pala, batid mo pala, sigurado ka pala, ba't pumunta doon, samantalang lugar na yung pinarusahan? Di ba? So yan mga kapatid, yun yung punto dito. Pangatlo dito mga kapatid, ay kung ano yung sinabi lamang ng Quran at saka hadith, doon lamang tayo. So since na ito ay hindi ginawang certain ng Quran at saka hadith, huwag natin gawing certain. Huwag natin gawing tinatawag na tiyak at i-claim yung bagay na ito. So ito ay lamang additional knowledge na kung mayroon mang magkwento at mag-claim na ito yung Ashabul Kahf, ito yung lugar ng kuweba, at least meron kayong idea. Meron kayong knowledge na pwedeng maibato sa kanila. Oops, hindi tinatawag na totoo yan. Okay? 50 minutes pa. Hindi yan, kasi pag-aaral namin, walang certain, walang tiyak na lugar. Bakit mo i-claim na yun ay tiyak na lugar, Ashabul Kahf? At ikaw talaga ay, sabihin natin, master, no? At ikaw pa ay, kumbaga, ikaw ay proud na proud. Yes. Kay Firaun. Actually, ang lugar ng Egypt Firaun, hindi naman doon pinarusahan talaga yung kaum. Ang pinarusahan ng kaum doon sa Red Sea. Hindi mismo doon sa lugar ng tinatawag na Red Sea. Saan ba pinarusahan ng Allah yung kaum ni Firaun? Hindi ba sa Red Sea? Sa dagat. Pupunta ka ng Red Sea, at the same time, yung Red Sea na yun, walang tukoy kung saan talaga sila tumawid. Even, wallahi, kahit kami, pumunta, sinasabi doon mayroong lugar doon sa Makna bago magtabuk. Na kung saan ay mayroong yungib doon. Napunta mismo namin, I think, kasama sila ata. Ang tawag dyan is Tib-ism. Okay, Tib-ism, na sinasabi ng mga taga-lokal doon, may meron pang madain na Shu'aib, na doon yung balon ni Prophet Moses, andun daw. Sa lugar na yun, sa area na yun, doon sa unahan, mayroong Tib-ism, at sinasabi nila na dito, tumagos si Musa at ang kanyang mga sabihin natin, mga kaum, galing doon kasi kabila ng Egypt na Di ba? Doon mismo tumawid. So, ang tanong, how do you sure na doon talaga sila tumawid? And then, geographically speaking, ika nga, di ba? So, wala. Okay, so wala. So, kasi kung doon, pupunta ka doon sa rin, magpapicture ka doon. But anyway, so walang ganun mga kapatid. Another time, sa tinatawag na law sa time, ang tanong kasi ngayon dito, kailan nangyari ang Ashabul Kahf? Ito ba ay sa panahon ni Prophet Isa o before Prophet Isa alayhi salam? Kasi kung during the Isa alayhi salam, ibig sabihin sila yung mga kabataan na ito ay impluensya ng paniniwala ni Isa ibn Maryam. Mga Kristiyano, kumbaga tunay na mga Kristiyano. Kung before naman, ibig sabihin sa panahon ni Prophet Musa. So ano yung totoo doon? Ito ba before Isa o tinatawag na after Isa alayhi salam? This is another issue mga kapatid. Okay? Then pangatlo, yung tinatawag na sino ba yung, actually may nabanggit na pa ang pangalan ng hari. Ang pangalan ng hari sa panahon na si Dakyanus. Okay? Dakyanus ang pangalan ng hari sa panahon na yaon. But the right position, kung sila ba ay before or after Isa, the right position is during o sa pagitan ni Prophet Muhammad sa ni Isa alayhi salam. Doon sila nabuhay yung Ashabul Kahf. Ibig sabihin sa panahon yun, pero nag-disagree si Ibn Kathir. Sabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, hindi ako papayag na ito sa panahon ni Isa alayhi salam. Kasi bakit? Kasi kung ito ay sa panahon ni Isa alayhi salam, bakit itatanong ng mga Hudyo? Di ba, babalikan natin yung history kung bakit, dahilan bakit Ashabul Kahf? Yun ang katanungan ng mga gustong itanong ng mga Hudyo na ipapatanong sa mga Quraysh kay Propeta Muhammad bilang pag-test kay Muhammad kung sabi ng katotohanan. So
So kung sila yung mga Hudyo, kung sila yung tinatawag ng mga Kristiyano, hindi papayag yung mga Hudyo na i-preserve nila yung kaalaman para bilang pagbibigay pagpapahalaga sa kanila. Samantalang hit na hit nila yung mga Kristiyano. Di ba? Kasi sa panahon ni Prophet Isa alayhi salam, wala naman nagsasabi pa ng mga Kristiyano. Tsaka hindi Kristiyano. Hindi, ang nasabi para maintindihan. Yung nasara ba, ibig sabihin tinatawag na ano? Kasi siyempre, I mean influensya, tunay na mga Kristiyano. Sabi natin kasi the follower of Jesus is Christian. We're talking about the belief as a follower. So di ba, pag sumunod ka sa katuruan tunay ni Jesus, ay Christian ang tawag sa'yo. But not of course sa doctrine kung ano yung Kristiyano ngayon. Okay? Kaya nga sa Quran, sila ay tinatawag na nasara. Na kung tawagin na sa ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano, yung talagang sumusunod sa tunay na sa turo ni Jesus Kristo, pero not a Christian right now, kasi ang Christian right now, kung ano, hindi naman turo ni Christian sinusunod nila eh. Turo ni Pablo eh. Okay? So yun mga kapatid. So, maraming usapan tungkol sa bagay na ito. But of course, the right position, inshallah, sila ay impluensya ng paniniwala, which is muwahidun, kung anong dala ni Prophet Isa alayhi salam, yun ang kanilang paniniwala. Ibig sabihin, nabuhay sila after sa panahon ni Isa alayhi salam. Which is, lately, bago dumating ang tinatawag na pagkakapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, Allahu a'lam bisawab. Mga kapatid, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.